Nabisto na naman ng ka-live-in niya na may kontak kami. At ngayon ngay panandali ang nahinto yung communication namin ng ex ko. Pero alam ko, sa isip ko at ramdam ko, nagagawa pa rin ng paraan ng ex ko. Sa 4 years na magkarelasyon kami ng ex ko, ay bigla na lang nagbago at napunta ako sa taong bago ko palang nakilala. 3 months pa lang kami noon at hindi nagtagal ay kinasal ako sa kanya. 16 years na kami ng asawa ko at meron na kaming 2 anak. Ngayon nga ay nasa abroad ako. 1 taon pa lang ako dito sa Hong Kong ay biglang nag-message sa akin yung ex ko. Alam kong siya yon kasi kita ko naman sa profile nung minessage niya ako ay hindi ako nag-atubiling i-text siya at nagkamustahan kami. Biglang nag-call at hindi naman ako nag-atubiling sagutin yon. Nagtaka ako dahil babae yung boses. Yun pala ay ka-live-in ng partner niya. Kilala ako ng ka-live-in niya kasi nasa isang lugar lang ang asawa ko at ang ex ko. At ganun din ang partner ng ex ko. May 2 na rin nga pala silang anak. Nung nabosesan ko yung babae sa kabilang linya, tinanong niya ako ng kamusta. Sinagot ko naman na okay lang ako. Sabi ko pa na, bakit anong problema? Bakit ka tumatawag sa akin? Ayoko ng gulo, pwede ba? Kasi tahimik akong tao. Yan agad ang sinabi ko sa kanya. At malumanay naman akong kinausap ni babae at ang sabi niya sa akin ay hihilingin daw siya. Nabigla naman akong napaisip. Sabi niya sa akin, kasi magbe-birthday na yung partner ko, okay lang ba nakausapin mo siya? Yun lang ang may ririgalo ko sa kanya. Kasi ikaw yung laging bukang bibig niya eh. Napaisip ako na bakit ako. Sabay sabi ko na siya sige, kahit nasaglit lang at alam ko namang magiging masaya siya. Hindi na rin ako tumanggi kasi wala namang closure yung hiwalayan namin. Hanggang sa mga araw na yun ay gumaan yung pakiramdam ko. At nabigla ako sa sinabi ng ex ko na kahit na may ka-live-in daw siya, may anak na sila ay mahal na mahal pa rin daw niya ako. Hanggang sa nagtagal ay inililihim na namin. Nag-uusap kami sa iba't ibang account. Hanggang sa umabot yon ng 1 year. Nalaman kasi ng ka-live-in niya na nag-uusap kami ng palihim at nagmamahalan pa kami. Sobrang galit ng babae sa akin at nauwi sa parinigan sa Facebook. Natakot ako nung una na baka totohanin niya na i-text yung asawa ko kasi ayoko namang masira ang asawa ko ng dahil lang sa ex ko. Dahil mahal ko rin naman ang pamilya na binuo namin ng asawa ko. Pag uwi ko ng Pilipinas sa unang bakasyon ay nagkita kami. 1 beses lang yun at saglitan lang na halos sulyapan nga lang. Umabot na rin ng 5 years ang contact namin ng ex ko. Hanggang sa ikalawang pagbabakasyon ko, hindi lang kami nagkita ng ex ko at may nangyari na rin. Na pareho naman namin yung ginusto. Hanggang sa nabisto na kami ng ka-live-in niya. Nalaman niya na may contact pa rin kami. Ngayon nga ay panandali ang nahinto yung communication namin ng ex ko. Pero alam ko, sa isip ko at ramdam ko, nagagawa pa rin ang paraan ng ex ko na mag-message sa akin. Naguguluhan ako or sadyang marupok lang ako. Kasi minahal ko ng todo yung ex ko. At first boyfriend ko siya. Pero mahal na mahal ko rin ang asawa ko at thankful ako. Dahil kahit ano pang magawa kong kasalanan sa asawa ko, alam kong mahal na mahal pa rin niya ako. Mahal ko ang pamilya ko at ayaw ko tong mawala sa akin. Pero kapag nagtitext ang ex ko, bigla na lang lumulutang ang isip ko. Mami Len, sobrang naguguluhan ako. Letter sender, J ng Isabela. Pareho kayong syunganong babae. Mantakin mong ikaw yung inirigalo. Mga kinder ba kayo? Wala kang kadala-dala kahit nabibisto. Hindi ka talaga kinikilabutan, no? Sobrang kati naman yan, Mima. Ready kang magtampisaw. Unang kontak pa lang, ginadji ka. Nek-nek mong closure. Ano yan, high school? Kinasal ka na, may anak ka na. May kanya-kanya na kayong pamilya. Matik, closure yon. Ang kakati nyo, nasa iisang probinsya kayo, hindi ka natatakot sa kahihiyan pag nabuking kayo. At sa sobrang tigang ata dyan sa abroad, kailangan pag uwi ng Pinas, 2 yung kakamot. Kilabutan ka naman, mahiya ka naman sa mga anak mo, sa anak nyo. Mahal mo yung pamilya mo, ayaw mong mawala. Pero hindi ka natatakot masira. Kailan ka titigil kapag kinalat ka na sa buong barangay? Sobrang kahihiyan ba yung tatapik sa'yo? At yung asawa mo, wag kang masyadong pakampante. Mamaya maisipan na rin niyang magloko. Baka pagbalik mo, pati anak mo, lumayo ang loob sa'yo. Hindi mo deserve yung buong pamilya. Hindi ka makontento, deserve mong mag-isa. Hindi ka naguguluhan, malandi ka lang talaga. Tingin ko hindi ka titigil. Kasi sabi mo nga, kahit anong gawin mo, tatanggapin ka, abusada. Ang pakaganda mo, yung akala ng asawa mo, kayod na kayod ka sa abroad. Hindi niya alam, mas kayod ka dito.